Dalawang bagay po ang lumabas kailan lamang, no? Yung SWS survey na tumaas yung bilang ng mga Pilipino nagsasabi na nabiktima sila ng krimen, naging 6.1%, at yung Forbes advisory na ang Pilipinas ay panglima sa pinaka-risky na mga siyudad para sa mga turista. Para bagang nagtugma, no? Hindi lang po yung Forbes Advisory ang naglabas ng survey result na nasa top 5 tayo na pinakadelikadong siyudad sa buong daigdig, ganyan din ang paningin ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng survey ng SWS. So siguro hindi natin maitatanggi, problema na naman po ang kriminalidad ngayon sa Pilipinas. Now, ayaw ko na naman sabihin na kumpara natin to sa panahon ni Duterte, no? Pero sa totoo lang naman po, wala tayong ibang pamamaraan para sukatin kung ganong kabisa yung programa ng administrasyon ngayon pagdating sa peace and order. No? Pero sige, wag na natin ikumpira. Pero nariyan yung katotohanan na ngayon lang naman na tayo po ay nailagay sa top 5 na pinakadelikadong lugar para sa turista sa buong daigdig at saka um, yung survey nga ng SWS na talaga ng mga Pilipino, mas marami talaga ay nabiktima ng krimen. Para sa inyong kaalaman, ha, ito ay ginagawan ko ng paraan para ma-post ang visuals, no? Ang pinaka-risky, sang-ayon po ito sa Forbes Advisor, ang pinaka-risky na siyudad sa daigdig para sa turista ay Caracas, Venezuela, Karachi, Pakistan, Yangon, Burma, Lagos, ano nga ba ito? Nigeria, tapos Manila, Philippines, followed by Dhaka, Bangladesh, Bogota, ano yan? Colombia ata, Cairo, Egypt, Mexico City, and Quito. No? Ang Jakarta po, ang pang-11 at yan po yung pangalawang Southeast Asian na syudad sa listahan na yan. So, ang katotohanan, mahina po ang naging record ng PBBM administration pagdating sa peace and order. Now, bakit kaya? Well, una-una, ang tingin ko ang dahilan dyan ay dahil talagang um, ginawa nilang, kumbaga, kasalanan ni Presidente Duterte yung naging matigas ang kanyang kamay pagdating sa krimen. Ginagamit ngayon niya ng Huwad Committee para palabasin na nagkaroon ng paglabag ng karapatang pantao, no? Ang naging resulta tuloy, lumakas ang loob ng mga kriminal na gumawa ng mga krimen. At talagang yung dalawang survey na yan ay nagpapatunay na tunay na mas marami ng krimen ngayon sa Pilipinas. Ang ginawa kasi ni Presidente Duterte, nanampol siya eh. Nanampol siya at palagi kanyang pag, pagbabanta sa mga krimen na itigil na nila yung krimen. Otherwise, talagang sila ay madadali ng kamay na bakal. No?